Isang gabi na puno ng parangal naging saksi sa pagbangon ng isang Christine Velasco. Ngunit sa likod ng mga palakpakan at kumukutitap na kamera, isang mapait na nakaraan ang muling nagparamdam. Sa gitna ng paglipad ni Tin patungo sa kanyang tagumpay, muli siyang hinatak ng lalaking minsan niya nang tinalikuran. Handa na nga bang bumitaw si Tin o may mga lihim pa bang pilit na kumakawala? At si DJ, sa gitna ng kanyang pagbagsak, matatagpuan pa kaya niya ang daan pabalik o tuluyan na siyang maliligaw sa sarili niyang mga pagkakamali. Samahan niyo ako dahil ang bagong kabanata ng kanilang buhay ay magsisimula na. Hindi mapakali si Tin, palakad-lakad siya sa loob ng sala, parang may hinahanap pero wala naman. Hawak-hawak niya ang cellphone niya pero ilang ulit niya na itong pinapatay at binubuksan. Tila umaasang mawawalang kaba sa dibdib niya. Babe, mahinang sambit ni JP mula sa sofa. Nakatingin ito sa kanya pero halatang nahihilo na sa paulit-ulit na pag-ikot ni Tin. Sit down please. You're making me dizzy. Hindi siya sumagot. Huminto lang siya saglit. Tumingin sandali kay JP. Bumuntong hininga siya at muling naglakad. Parang may buhol sa sikmura niya na hindi niya maalis-alis. Lumapit na si JP. Hinawakan siya sa mga balikat at dahan-dahan na pinaupo. Talk to me. Ano ba talagang iniisip mo? Napakagat si Tin sa labi. Nilingon niya si JP pero hindi kaagad nagsalita. Ilang segundo rin siyang tahimik bago siya nagsalita. Si DJ, sabi niya, halos pabulong. He's messing with my peace. Nang gugulo at natatakot ako ni isang araw. Matuklasan niya ang totoo. About the triplets? Tanong ni JP, bagamat alam niya na ang sagot. Tumango si Tin. Hindi pa ako ready. Hindi ko alam kung kailan ako magiging ready. Ayoko malaman niya. Wala siyang karapatan. Pero Tin, umupo si JP sa tabi niya. Tatay pa rin siya. Don't you think? No? Umiling siya kaagad. I know it's selfish. I know it sounds cruel. Pero ayoko magkita sila. Ayoko makita ng mga anak ko isang taong walang paninindigan. Natahimik si JP. Hindi siya kaagad sumagot. Gusto ko mag-file ng restraining order. Tuloy ni Tin. Ayoko makalapit siya. Not near me. Not near the kids. JP please, tulungan mo ko. Tinitigan siya ni JP. Kita sa mga mata nito na hindi siya sang-ayon. Pero mas nangingibabaw ang pangunawa at mahalaga si Tin sa kanya. Kaya susuportahan niya. I'll help you, mahina niyang sabi. But are you sure? Once you do this, there's no turning back. Tinignan siya ni Tin. Mabigat ang loob niya pero buong tapang siyang tumango. Yes, I want this. Hi, bati ni Gemma sa dalawa at sabay na napatingin si Tin at JP sa kararating lang. How are you? Tanong niya, pilitang ngiti. Good, ngumiti si Gemma sabay abot ng folder na may logo ng isang malaking media award giving body. May magandang balita ako. Kinuha yun ni Tin. Pinagmasdan saglit bago unti-unting binuksan. Pagkabasa niya sa laman ay napatitig lang siya sa pangalan niya na nakabold. Kasunod ng mga award titles. Comeback Star of the Year, Most Inspiring Comeback, Media Choice Comeback Artist. Halos hindi siya makapaniwala. This is real? Very real. Bukas ng gabi ang awards night. Ikaw ang tampok. Everyone's talking about your performance, Tin. Ang lakas ng impact mo sa industry after what you went through. Napalunok si Tin. Masaya siya, oo, pero may anino pa rin ang kaba sa kanyang mga mata. What if he shows up? What if DJ ruins everything? He won't. Sabat ni DJ. Lumapit to sa kanya, tinawakan siya sa balikat. I'll be with you the whole time. Hindi siya makakalapit. I'll make sure of that. Tiningnan siya ni JP. Thank you, really. Anything for you. Sagot niya. Saka siya hinagkan sa pisngi at nagpaalam. Aayusin ko na ang mga kailangan for restraining order. Pagkaalis ni JP, kagad na mupo si Gemma sa tabi niya. Tahimik silang dalawa saglit hanggang sa hindi na napigilan ni Gemma. Napapikit si Tin. Don't start. I just think he deserves to know about the triplets. Mahinahon pero diretsong boses ni Gemma. No matter what happened, he's still their father. Not to me, sagot ni Tin, madiin.
Wala siyang karapatan sa mga anak ko. Gustong magsalita ni Gemma, gustong sabihin ng nalalaman niya pero pinili niyang manahimik lalo na kung anong nangyari sa kasal ni na DJ at Marilu. Pero hindi ito ang tamang panahon. Napatingin siya kay Tin, baka sa mukha ang tapang na sinusuportahan ng sakit. Hindi niya ito masisi. Hindi mapipilit ang pusong galit. Hindi rin matuturuan ang damdamin na makinig kung ayaw nitong marinig ang totoo. Sa huli, tumango lang si Gemma at napabuntong hininga. Okay, no more talk about DJ. Nagpatuloy ang katahimikan sa loob ng bahay. Sa labas, nagsisimula ng dumilim habang sa puso ni Tin ay mas lalong lumalalim ang mga desisyong kailangan niyang panindigan. Buong araw lang natahimik si DJ sa loob ng kondo niya, kaharap ang bote ng alak, nakaupo sa sofa, nakababa ang ulo niya, hawak ang cellphone, pinaglalaroan lang hinlalaki ang screen, paulit-ulit na binubuksan at sinasarang contact name ni Don Francis. Hindi pa rin siya sigurado. What if? Bulong ng isip niya. What if I say yes? Mula nang mawalang lisensya niya, parang sunod-sunod na lang ang pagkatalo niya sa buhay. Isang maling hakbang, kasunod ng isa pa. Parang wala nang dulong pagkakabagsak. Minsan naiisip niyang deserve niya talaga lahat ng kamalasan sa buhay. Wala na siyang direksyon. Wala nang punto ang paggising niya sa araw-araw. Umalis siya sa asyenda nila sa Quezon. Kahit sa kapehan, madalas siyang nasa bar ni Uno sa Makati naglalasing. Minsan pa nga nagsusugal doon na nilulunod ang sarili niya. Talagang nawalan siya ng direksyon. Napahilot siya sa sentido. Sana isang beses lang. Tama naman ang piliin ko. Halos isigaw niya sa matinding frustration. Then maybe this is the chance. Napatayo sa sagulat, napalingon sa likod. Nandoon si Manang Sita. Tahimik palang pumasok sa kondo na parang multo. Nakabalik na pala to. Ang matandang ito na hindi siya iniwan kahit na ilang beses niya na itong pinagsabihan na umuwi at magturo na lang sa mga bata. Pero ayaw nito dahil yun daw ang pangako nito sa mami niya na hindi siya pababayaan. Ang mga titig ni Manang sa kanya ay mas mabigat pa sa anumang sermon. Tumawag sa akin si Don Francis kaninang umaga, kaya napabalik ako kaagad. Tuloy ni Manang, lumapit sa kanya at niligpit ang bote ng alak sa harapan niya. Pinakiusapan ako na kumbinsihin ka. Kung para saan, malamig ang tono ni DJ. Para tawagan mo siya at tanggapin mo na ang alok niya. Douglas, tumigil si Manang at tinignan siya ng diretso. Sa isla, may makikilala kang mga tao na makakapagpabago sa takbo ng buhay mo. Alam ko na ito noon pa, 4 years ago. Napakunot ang noon ni DJ. What are you talking about? May tinago ako sa'yo. Hindi ko sinabi kasi gusto kong ikaw mismong makadiscover. Ikaw mismong makaramdam pero wala. Nagdesisyon ka pa rin ng mali. Hindi siya umimik pero may kumislot sa loob niya. Parang may maliit na apoy na biglang sinindihan sa ilalim ng lahat ng sakit, galit at pagod. Manang Sita smiled. Tawagan mo siya. Huwag mo nang hintay na tuluyang lamunin ka ng pagkatalo mo. Mabigat ang katahimikan na namagitan sa kanila. DJ stared at his phone again. Then slowly stood up, lumakad palapit sa bintana, saka pinindot ang pangalan ni Don Francis sa screen. Ilang ring lang, sinagot na kaagad ng matanda. DJ, ani Don Francis, walang patumpik-tumpik. I'll take your offer. Diretsong sabi ni DJ. Pero may kondisyon ako. Sige. I want you to use your power to help me clear my name. Patunayan sa board na hindi akong pumatay sa pasyente ko. I was drunk, yes, I admit that. Pero alam ko at ni Gemma ang ginawa ko, I was still in control. Someone manipulated the outcome. Tahimik ang kabilang linya saglit bago muling nagsalita si Don Francis. Deal. Napabuntong hininga si DJ. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, parang may liwanag ulit sa dulo ng dilim nang biglang nagring ang phone niya at nakita niya ang number ni Gemma. Parang huminto ang paligid ko at ilang hirap huminga. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil siksik ng emosyon ng dibdib ko habang nakaupo kami ni JP. Magkahawak ang kamay namin. Mahigpit pero banayad. Ramdam kong init ng palad niya sa lamig ng aircon na bumabalot sa buong event hall. Mula sa kinuupuan namin, tanaw ko ang stage na punong-puno ng liwanag. Pero kahit na maliwanag ang harapan, pakiramdam ko mas maliwanag pa ang mga matang nakatingin sa akin mula sa likod.
Hindi ko alam kung saan ako titingin. Kaya tumingin na lang ako kay JP. You look so beautiful tonight. Bulong niya. I smiled faintly. Ayoko kasing kumalat ang lipstick sa labi ko. Pero totoo naman yung sinabi niya. Kahit ako, medyo nabigla rin sa itsura ko kanina nang tumayo ako sa harap ng salamin. The gown fit me, perfectly hugging every curve like it was made for me. Isang eleganting black velvet na may buka sa gilid at likod. Walang sobra at walang kulang. Sakto lang para pansinin ng lahat pero hindi bastusin. At pansin nga ako ng lahat at para bang ako ang napaka-special na tao ngayong gabi. Halos lahat ng mata nararamdaman kong sa akin nakatutok. May mga bulungan, may mga simpleng tingin. Yung iba diretso lang ang titig. Hindi na nag-abala pang umiwas. Walang inggit kung hindi paghanga lang. Humigpit ang hawak ko sa kamay ni JP. Ready ka na? Tanong niya, kita sa mga mata ang buong suporta. Wala ni katiting na selos o pag-aalinlangan. Bago pa ako makasagot, narinig ko ng pangalan ko. And this year's Comeback Star of the Year, Most Inspiring Comeback and Media Choice Comeback Artist, Christine Velasco, sigaw ng MC. Ngayong gabi na isa sa mga kaibigan ko sa showbiz. Parang humintong mundo ko sa isang iglap. Tumayo ako. Marahan pero determinado. Ramdam kong bawat tingin. Yung mga ilaw mula sa kamera. Ang mga palakpakan, ang mga pag-iling na hindi makapaniwala. Ang tanging nasa isip ko lang, I made it here. Mula sa tabi ko binitawan ni JP ang kamay ko. Tumango siya at ngumiti. Para bang sinasabi niyang, go, that's your stage. Umakbang ako dahan-dahan at sa bawat hakbang naririnig ko ang sariling tibok ng puso ko na parang musika ng tagumpay at pagbangon. This very moment was mine. Umakyat ako sa stage na parang lumulutang sa ere. Parang hindi ko naririnig ang palakpakan. Ang tanging na sa isip ko, nasa harap ako ngayon ng lahat. Kukunin ng parangal na ilang taon ko na rin inakalang hindi na posible. Pag-abot ng award sa akin, ngumiti ako. Magaan sa kamay pero mabigat sa puso. Ginawaran ako ng halik ng 2 MC at matamis ng ngumiti sa kanila at tumapat ako sa mikropono. Pinagmasdan pa na muna ang buong audience. Sandaling katahimikan, hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil pinipilit kong ayusin ang panginginig ng dibdib ko. Good evening po, bungad ko, halos pabulong dahil sa kaba. I took a deep, calming breath before I spoke. First of all, I want to thank God, my management team, and all the people who stood by me during the darkest times of my life. Sa manager ko at kay Gemma, this award, this isn't just a trophy. Para sa akin simbolo to ng pagbabalik, ng muling pagtayo't pagsisimula. Hinaplos ko ang trophy, tumingin ako sa harap, sa direksyong kinuupaan ni JP. Nandun siya, nakangiti, proud at punong-puno ng tiwala. This award is for you, JP Ace Cordova. Ginawa ko lahat para maging matatag ang boses ko, kahit naramdam kong panginginig nito. Kung hindi dahil sa'yo, wala ako ngayon dito sa harapan ng lahat. Salamat sa palaging nasa tabi ko, sa pagmamahal mo at sa paniniwala mo sa akin, sa hindi mo pag-iwan. You stayed when I was breaking. You held me when I couldn't even hold myself. Napatingin ako sa audience. Sa gitna ng mga tao, nahagip ng mata ko ang isang figura na pilit ko nang iniiwasan. Ano na naman ang ginagawa niya dito? Douglas, POV. Nandun siya, nakaupo, tahimik at nakatingin sa akin. At kahit na mula sa malayo, kita kong pagguhit ng sakit sa mga mata niya. Yung luhang hindi niya mailuha. Yung mga salitang huli na para sabihin pero hindi na ako yung dati. At hindi na siyang lalaking dati kong minahal. Tinignan ko na lamang siya at parang estrangerong minsang dumaan sa buhay ko. Isang taong minsan naging bahagi ng mundo ko, laman ng puso ko pero ngayon, isang taong wala ng koneksyon na kahit ano sa buhay ko at wala ng puwang sa puso ko. Huminga ako ng malalim at ngumiti sa lahat. Hindi na ako babalik sa nakaraan. Hindi na ako lilingon sa isang pagmamahal na matagal ko nang tinapos. Para ito sa'yo, JP. Sabi ko habang tumutulong ng luha ko pero ngayon luha ng tagumpay, hindi ng sakit. Para sa atin. Pagkatapos ng speech ko, narinig ko masigabong palakpakan mula sa audience na umalingaw-ngaw buong venue. Pumuno sa pandinig kong tunog ng paghanga
ng pagsuporta ng mga taong naniwala kahit pa ilang beses ako muntik ng malunod. Ngumiti ako sa lahat. Tumango sa mga nasa unahan at saka ako dahan-dahang bumaba ng stage. Una ko nakita si JP. Tumayo siya na may matamis na ngiti sa labi. Sa dami ng tao sa paligid, siya lang ang tanging malinaw sa paningin ko. Paglapit ko sa kanya, hinila niya ako palapit at bago pa ako makapagtanong, dinampi niyang labi niya sa akin. Mabilis lang, malambot pero sapat para mapahinto ang mundo ko. Nagulat ako, oo. Hindi ko inaasahan, pero hindi ko siya itinulak. Hindi ako umiwas. Hinayaan ko lang kasi alam kong totoo yung halik at walang kasinungalingan sa isang bagay na mula sa pusong naghintay. In my peripheral vision, nahagip ko si DJ, nakatayo lang. Hindi kumikibo pero hindi ko kailangan ng salita para malaman ang nararamdaman niya. Kita sa mata niyang pagkadurog, parang may bumara sa lalamunan niya, pero hindi niya mailabas. Panibugho, sakit, selos, lahat-lahat nandun sa titig niya, hindi alam kung magagalit ba o humihingi ng tawad. Pero wala na akong pakialam. Hindi na siya bahagi ng mundo ko. Ang mga mata ko kayang-kaya na siyang tingnan ng diretso. Hindi na ako nanginginig. Ang puso ko kayang-kaya na siyang lampasan. Dahil kahit na anong pilit kong hanapin sa kanya, yung dating ako, kulang pa rin siya. Kulang na kulang at hindi na siya sapat para sa babaeng natutong lumaban. Nakita kong kuyom ang kamao niya habang dahan-dahan siyang tumayo. Umalis siya, tahimik pero mabigat ang bawat takbang. Halos mahawi ang mga upuan sa galit na pilit niyang itinatago. Nakita ko na sinundan siya ni Gemma, narinig ko pang ang pagtawag niya. DJ, sandali lang. Pero hindi na ako tumingin pa. Hindi na ako lumingon. Pinili kong hawakan ang kamay ni JP. Pinili kong umiti sa gabing ito dahil ito ang gabi ng tagumpay ko. Gabi ng bagong simula. After ng awarding at batian, ramdam ko pa rin ang init ng mga palakpak at mga matang nakatuon lang sa akin. Pero ngayon, mas magaan ang pakiramdam ko. Parang nabunutan ako ng tinig sa dibdib. Lumabas na kami ni JP kasamang manager ko. Hawak niya ang clutch ko habang nakasunod lang kami sa corridor ng venue, papunta sa may parking. Marami pa ring taon bumabati. Lumalapit, kumukuha ng picture. Ngumiti lang ako at nagpasalamat. Biglang nagring ang phone ko sa kamay. Number ni mommy. Excuse me, sabi ko kina JP sa manager ko habang medyo lumayo ako sa crowd, pumesto sa medyo madilim na bahagi ng hallway. Hello? Bati ko, medyo pabulong, narinig ko kaagad ang mga hiyaw ng triplets sa kabilang linya. Nagkakagulo na naman sila, pero wala pa namang isang segundo. May humawak sa siko ko. Hey, hindi ko pa natapos, sinila niya ako palayo. Pilit akong pinaharap sa kanya at bago pa ako makapagsalita, sinandal niya ako sa malamig na pader. Then suddenly lips crashing on mine. Nalaki ang mga mata ko. Shock, literal na nanigas ako sa kinatatayuan ko. Walang salita at walang man lang babala. Pero bago ko pa itulak ko maitanong kung sino siya, naamoy ko na kaagad. Yung pabangong ilang beses kong iniyakan noon, yung halimuyak na kahit ilang taon na kaya ko pa rin makilala kahit pa sa gitna ng 1,000 tao. Si DJ. God, it was him. Pilit kong nila yung mukha ko, ramdam kong mabilis sa tibok ng puso ko. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa gulat at inis. What are you doing? Hingal kong tanong at pilit na lumuwag sa pagkakaipit niya sa akin. Pero hindi pa rin siya kumikibo. Nakatitig lang siya sa akin. Ang mga mata niya puno ng tanong, galit, pagmamakaawa at kung ano pang emosyon. Her palms were on my chest at tinulak niya ako ng ubod ng lakas na dahilan para mapaatras ako at mabitawan siya. Kasunod nun isang malakas na sampal, sapat para maramdaman ko yung kirot, hindi lang sa pisngi ko hindi hanggang sa loob. How dare you? Bulyaw niya. Wala kang karapatan na yakapin ako. Lalo mo wala kang karapatang halikan ako. Gusto kong sumagot pero namuulang ang lahat ng salita sa lalamunan ko. Masama siyang tumingin sa akin na parang hindi na ako tao. Parang isa akong multong hindi niya kailanman gustong makita. You lose your chance, asshole. Dagdag niya. Ang boses niya nanginginig at ramdam ko ang galit. Nilapitan ko siya. Sinubukang yakapin ulit pero umatras siya. Christine, please. Pakinggan mo lang ako kahit na ngayon lang. Pakiusap ko pero umiling-iling siya. Galit ang nakikita ko sa mga mata niya. Mahal kita. Mahal na mahal kita. I messed up. I know that. I made the worst mistakes. And I regret all of it. Every damn second na wala ka. Tangin natin. Hindi ako buo. May kulang sa buhay ko. Pakialam ko sa'yo. Sigaw niya. Stop pretending na may karapatan ka.
na magsabi ng ganyan. Hindi ako umaasa ng kapatawaran agad. Pero sana kahit na sandali lang pakinggan mo ko. Hindi ko na kaya. I love you. Hindi na nawala yun. Pamimilit ko dahil desperado na talaga ako. Pero ako wala na, DJ. At ikaw may kagagawan nun. Malamig niyang sagot. I don't love you anymore. Natigilan ako, parang may humila sa bituka ko pababa. You taught me to forget you, DJ. You taught me how to walk away, how to stop hoping. Christine, at ngayon natutunan ko rin na magmahal ulit. Hindi ikaw, hindi na ikaw. Pagkasabi niya nun, tinalikuran ako, pinanood ko siyang umalis. Naiwan akong nakatayo habang kinikiskis ng hangin yung sugat na hindi kayang gamutin ng sorry. Nanatili lang akong nakatayo habang sinusundan ko ng tingin si Tin. Paunti-unting lumala yung bawat takbang niya, parang hinihiwa ang bawat sulok ng puso ko. Hanggang sa dumating si JP, tumakbo si Tin papunta sa kanya. Agad na yumakap, mahigpit. Sa isang iglap para kung pinagbagsakan ng daang tonelada. Yun dapat ang yakap na para sa akin. Ako dapat yun eh. Dati akong mundo niya. Dati ako lang. My jaw clench. Ang mga kamay ko hindi na malaman kung saan ikakapit. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo. Pero nanatili akong tahimik. Nakapako lang sa harap ng tanong na hindi ko alam kung may sagot pa. At nang makita kong hinalikan siya ni JP sa labi, parang sasabog ang dibdib ko sa sakit. Hindi ko kayang panoorin ng babaeng mahal ko na hinahalikan ng iba. Ang sakit. Punyeta. Dahan-dahan akong tumalikod. Mabigat ang bawat takbang ko na may kasamang pagpunit ng laman. Gusto ko manghabulin siya. Yakapin ulit, ipagsigawan na mahal ko pa rin siya. Pero kung ayaw niya nang maniwala, useless. Wala na akong laban sa tibok ng puso niyang hindi na akong tinatawag. Nang makalabas ako sa venue, sumakay ako sa motor. Walang pakialam kung saan ako dadali ng gulong. Wala nang direksyon. Parang ako lang. At the end, napunta ako sa bar ni Uno sa Makati. Ilang oras na rin siguro ako nandito. Ilang bote nang natumba ko. Hindi ko na rin mabilang. Basta alam ko lang, bawat lagok may kasamang pait. Gago ka, ani Uno habang umupo sa tabi ko. Hawak ang bote ng beer. Sabi ko ni, gagawin mong pain ng alak. Hindi ka makakalimot dyan bro. Napangisi ako pero hindi abot sa mga mata ko. Hindi ko na alam Uno, iba na siya. Hindi na ako kilala ng mga mata niya. Hindi na siyang babaeng mahal ako. Baka hindi naman dahil sa'yo naging iba siya. Sagot niya, kalmadong tono. Baka nagbago siya kasi nasaktan mo siya ng sobra. At ngayon natututunan niya ng mahalin yung taong hindi siya iniwan. Napayuko ako, tinamaan ako doon. Sobrang tinamaan, tagos hanggang buto-buto ko. Tingnan mo, he added. Kung gusto mong bumalik siya, hayaan mo na muna. Magpa-miss ka. Huwag mong habulin habang galit pa siya. You'll just push her farther away. Tumingin ako sa kanya. So, wala na ba akong chance? Pumiling si Uno. May chance pa, pero hindi ngayon. Ayusin mo muna yung sarili mo. Ipakita mo na you're worth trusting again. Baka kapag nakita niya na totoo ka na sa lahat, kusa siyang bumalik. Mahal ka nun bro. Maniwala ka sa akin. Tahimik akong tumango. Sana nga. Tahimik niya siya nagbukas ulit ng beer para sa amin. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng bar, pareho kaming tahimik. Pero sa loob ko, isang panibagong pangakong nabuo. Hindi pa tapos ito. Hindi ako susuko. Hinding-hindi. Magpapalamig na muna ako. Maingay ang loob ng bar kasing gulo ng loob ko. Ilang bote na ang natumba sa harap ko pero hindi pa rin sapat para takpan ng bigat sa dibdib. Sa dami ng nangyari ngayon lang ako nagdesisyong tahimik, klaro at diretso. Tinanggap ko na yung alok ni Don Francis. Sabi ko habang hawak ang bote na hindi tumitingin kay Uno. Napahinto si Uno sa pag-inom. So, tuloy na talaga? Tumango ako. Oo, kailangan ko ng bagong lugar na muna. Kailangan ko ng katahimikan kahit na sandali lang. Napabuntong hininga siya. Alam mo ba, kinausap ni Daddy si Attorney Salazar. Gusto niyang buksan ulit yung kaso mo, DJ. Yung nangyari sa pasyente mo. Kapag nalinis ang pangalan mo, pwede ka nang bumalik bilang doktor. Ayusin natin to. Mahina akong ngumiti. Hinawakan kong brasong pinaglaruan sa mga daliri ko. Wag na. Dahil si Don Francis nang bahala sa kaso ko. Kapalit ng pananatili ko sa isla at pagiging personal na doktor niya. Siya ang tutulong sa akin para mapanagot ang totoo sa nangyari sa pasyente. I don't want favors from your dad, Uno. Gusto kong lumaban sa sarili kong paraan.
Hindi kaagad nakasagot si Uno. Maya-maya tinapik niyang balikat ko. You know what bro, I get it. Gusto mong bumangon nang hindi ka umaasa sa pangalan ng pamilya natin. That takes guts. Hindi lang guts Uno, wala na rin kasi akong choice. Tumango si Uno sa akin, seryoso ng tingin. Kung yan ang desisyon mo, suportado kita. Minsan hindi mo kailangan ng malaking pangalan para bumangon ulit. Minsan, kailangan mo lang ng isang taong naniniwala pa sa'yo. Tumango ako. Ayoko lumapit sa angkan para rin akong si Daddy Dexter. Ma-pride na wala sa lugar. Para hindi na humaba ang diskusyon naming dalawa, iniba ko ang usapan. Ayos lang ba kung ihahatid mo ko mamaya? Ayoko na rin patagalin pa ng oras. Sure, sagot niya kaagad. Pero hindi kita maihatid sa isla hanggang syudad lang. May bangka naman siguro sa madaling araw. Tara, baka makasabay ka. 12:00 ng gabi, nasa kondo na ako. Binuksan ko ang ilaw at diretsong dumiretso sa cabinet. Isang backpack lang ang dala ko. Ilang pirasong damit, wallet, lisensya. Walang maraming gamit, wala ring maraming dahilan. Paglabas ko ng unit, sinalubong ako ni Manang Sita. Pupunta ka na? Opo Manang, ihatid ako ni Uno ngayon. Mag-iingat ka iho. Sabi niya habang niyakap ako. Sana pagbalik mo, mas magaan ang puso mo. Yun din pong dasal ko Manang. 2:00 ng madaling araw, naglanding ang helicopter sa rooftop ng condo at doon na kami sumakay ni Uno. Ilang minuto lang nasa Cagayan na kami. Pagbaba namin, tahimik ang syudad, tulog ang lahat at maliban sa iilang mangingisdang gising na. Pagdating namin sa daungan, itinuro ni Uno ang may bangka. Sakto bro, sabi niya. May bangka papapuntang isla, maghahatid ng mga paninda. Makisakay ka na lang. Tumango ako at humarap sa kanya. Salamat sa lahat bro. Hinampas ng balikat ko. Ayusin mo yung sarili mo doon Magpalamig ka na muna. Mali mo pagbalik mo, handa ka nang harapin si Tin. At kung wala ka mang balikan, at least buo ka na ulit. Hindi ko na siya sinagot. Tumalikod ako at sumakay ng bangka. Sa bawat alon na bumabangga sa katawan nito, mas ramdam kong distansya ko sa lahat. Kay Tin, sa sakit sa dating ako. Pero sa lugar na pupuntahan ko, sana doon ko masimulan ulit. Kahit na masakit, kahit na mag-isa. Pagdating ko sa isla, hindi ko agad dumiretso sa villa ng mga Velasco. Madaling araw pa lang, madilim pa't medyo malamig. Ayoko namang istorbohin ng mga tao doon, baka natutulog pa si Don Francis. Wala rin ako kilala sa lugar. Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng hampas ng alon at kaluskos ng ilang taong naglalakad sa daungan, mga mangingisdang abala sa pagsalubong sa bagong araw. Napansin kong lumang waiting shed sa tabi ng daan. May upuan na gawa sa kahoy, may kalawang na ang bubong. Wala na rin akong ibang choice. Doon na lang muna ako magpapahinga. Umupo ako, humilig sa dingding ng shed tapos unti-unting humiga. Yakap kong sarili ko habang pinapakiramdaman ng malamig na hangin mula sa dagat. Ang lamig, parang nanunuot sa buto, pero mas malamig ang iniwang puwang ni Christine sa dibdib ko. Pumikit ako, just a quick nap, konti lang. Kapag sumikat ang araw, saka na ako tatawag kay Don Francis. Wala naman sigurong manggugulo dito. Unti-unting nadala ako ng antok. Hindi ko na alam kung paano ako nakatulog, pero may mahinang tawa akong narinig. Masarap sa pandinig, parang mga lulabay. Parang hindi pa tulugin ako, kung hindi para gisingin. Humahagikik ang mga ito. Mga bata, tinutusok-tusok nilang pisngi ko gamit ang daliri. Napangiti ako kahit na nakapikit pa hanggang sa napasigaw ako. Ramdam ko na may humila ng bigote ko. Malakas. Putya. Napabalikwas ako ng bangon. Pagtingin ko, 2 bata. Lalaki magkamukha at parang pinagbiyak ng bunga. Ang nasa harap ko't nakatitig at nagtatawanan. His beard looks like a dead squirrel. Tawa ng isa. He's a pirate. Maybe he lost his ship. Sabi pa ng isa. Hermit! Hermit! Sabay silang sumigaw habang humahalakak at tumakbo palayo. Hoy! Kayong dalawa ang makukulit! Sigaw ko sabay habol sa kanila. Hawak-hawak ko pang baba ko dahil sa kirot ng biglaang paghatak. Huminto sandali ang mga bata sa gitna ng daan. Humarap sa akin ang isa at binelatan ako saka sumigaw ng, You can't catch us, pirate man! Tapos sabay ulit silang tumakbo. Lintik na! Napamura ako sa hangin habang tumatakbo pa rin. Pero mabigat ang katawan ko, wala pa akong kain at inabot na rin ng antok at lamig.
Hindi ko na sila inabutan. Paglikat ko sa kabilang kanto ay nakita ko na lang silang pumasok sa isang malaking gate na nakaukit sa kahoy, Villa Velasco. Sinulubong sila ng isang batang babaeng nakapamewang at halatang naiirita. "Where did you two go again?" Sigaw nito sa dalawang parang matandang babae. "There's a pirate in the waiting shed," sabi ng isa sa mga bata habang nagtatawanan pa rin. Napailing ako habang nakatayo sa labas ng gate. Hingal na hingal. Ang aga-aga ginising ako ng mga batang yun. Hinilang bigoti ko, tinawag pa akong pirata at hermit. Para na ba akong pagala-galang ermitanyo at pirata? Great start, DJ. Bulong ko habang pinupunasan ng pawis sa noo ko. Pero kahit nakakapikon, hindi ko mapigilang mapangiti. Hindi ko maintindihan ang damdamin ko sa dalawang batang lalaki at sa batang babae na nakita ko ngayon lang. Naalala kong sarili ko sa kanila nung bata pa ako. Tumingala ako sa langit at hindi ko mapigilang matawa sa sarili ko. Kinuha kong phone ko sa bulsa ko. Tatawagan ko si Don Francis at magsisimula na ulit ang bagong kabanata. Nakita natin ang tapang ni Tin na bumangon at ang desperasyon ni DJ na magsimula ulit. Pero kung may isang aral tayong mapupulot ngayong araw, ito ay ang pagpapatawad at pagbabago ay hindi minamadali. Minsan kailangan nating maging stranger sa mga taong naging mundo natin noon para matutunan nating mahalin ang ating mga sarili ngayon. Hindi kasalanan na maging masaya nang wala ang mga taong naging dahilan ng ating pagkawasak. Sana'y naging bahagi tayo ng inyong araw. Huwag niyong kakalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Ako po si Miss Maria, ang inyong tagapagkwento at hanggang sa muli nating pagkikita.